Nakalaya na mula sa correctional institution for women sa Mandaluyong City ang pinakamatanda nilang presong si Lola Petra. Kung matatandaan po ay pinagdasal noon ni Cara David ang paglaya ni Lola Petra nang i-cover niya ang pagbisita ni Pope Francis. At para po sa detalye, may ulat on the spot si Cara David. Cara? Ay, magandang tanghali sa inyo, Connie. Tama ka, magandang balita ang hatid natin ngayon kasi finally, after so many years of waiting at pagkatapos ng maraming dasal, malaya na nga itong si Lola Petra Lukingan, 91 years old, ang pinakamatandang babaeng preso sa Pilipinas. Last year pa, nung nakilala ko siya, at talagang matagal nang pinagdarasal ng lahat na makalaya na itong matandang ito. Kasi bukod sa 91 years old na siya, ang kaso ni Lola ay falsification of public documents. Kahit na itong si Lola ay hindi marunong sumulat at hindi marunong magbasa. Noong Enero, naglabas ng press release ang Malacanang na magbibigay sila ng executive clemency sa ilang mga matatandang preso kasabay ng pagdating sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Pero hindi nangyari ito, hindi lumabas yung executive pardon or executive clemency na ipinangako ng Malacanang. Akala naming lahat hindi na ito matutuloy, pero awa ng Panginoon, kaninang umaga ay inilabas ang release papers, ang discharge papers nitong si Lola. Binigyan siya ng parole ng Bureau of Corrections. Ibig sabihin nito, malaya na siya, pero kailangan niyang makipagkita regularly sa kanyang parole officer doon sa lugar. Pero parole man ito, executive clemency man or pardon, ang mahalaga malaya na si Lola Petra. At kaninang umaga nga, sinundo na siya ng kanyang mga kamag-anak na bumiyahe pa mula sa Apayao at sa Baguio City para sunduin itong si Lola Petra. At bumiyahe na sila. Ngayon ay dire-diretso na sila, bumabiyahe na sila papunta sa kanilang hometown sa Apayao. Tinanong ko kanina si Lola Petra kung ano ang kanyang reaksyon na lumabas ang kanyang discharge papers at malaya na siya sa wakas after so many years ng pagkakapiit sa Women's Correctional. At wala siyang nasabi kung hindi napaiyak lamang siya at nagpasalamat siya sa lahat ng mga taong nagdasal sa kanyang kalayaan at syempre nagpapasalamat siya sa Panginoon na dininig nito ang kanyang mga panalangin. So, kanina naman, nakausap ko rin yung isa sa kanyang mga pamangkin, itong si Basilio Batiel. Nagpapasalamat naman siya kay Pangulong Aquino at sa Malacanang at ganun din sa Bureau of Corrections para sa pagbibigay ng kalayaan sa kanilang minamahal nga na si Lola Petra. So, ayun, isang magandang balita para sa lahat. Yun nga lang, ang dasal naman ng mga taga-Women's Correctional, partikular na itong OIC ng Women's Correctional, si Dr. Erlinda Patak, na sana si Lola Petra yung maging daan para marami pang ibang mga matatanda na mapalaya. Kasi alam mo, Connie, mahigit 100 ang mga senior citizens na nakakulong ngayon sa Women's Correctional at nasa 50 sa kanila, 70 years old pataas. So ito yung, meron pang iba dyan, mga terminally ill na. So talagang kailangan ng bigyan ng kalayaan itong mga matatandang ito. At sana nga, mahipo raw ang puso ni Pangulong Aquino at ituloy na niya yung kanyang pangako na magbigay ng kalayaan dito pa sa daan-daang mga presong matatanda na patuloy na nakapilit ngayon sa Women's Correctional. Yan muna ang latest. Balik ko na, Connie. Yes, Connie. Gusto ko lang malaman, ano naman ang naging reaksyon ng mga kasamahan ni Lola Petra nang malaman nila na finally, na bigyan nga ito ng parole? Unfortunately, hindi kami pinayagan na makapasok doon sa loob para makausap yung mga kasama ni Lola Petra doon sa kanyang dorm, yung dorm 12. Ito yung dorm para sa mga matatanda. Pero nakausap namin kanina yung ilang mga nasa medium security, nag-iiyak silang lahat, pati yung mga security guard doon, pati yung mga jail guard doon, nag-iiyakan silang lahat. Kasi lahat ng mga preso doon, lahat sila nagdadasal na makalaya sila. Pero palagi at pirming kasama sa mga dasal nila si Lola Petra. Kasi ito yung laging sinasabi sa akin ng mga matatanda doon sa loob na kung meron daw isang palalayain sa kanila, sana raw si Lola Petra Lukingan na yun. Kasi awang-awa na sila doon sa matanda Awang-awa na sila kay Lola Petra kasi masyado nang frail itong matandang ito. Kaya sabi nila, kahit hindi na muna kami,
basta si Lola Petra makalaya na. Kaya kanina, very emotional ang lahat. Nagigiyakan yung mga tao, pati mismo yung mga jail guards dun sa loob. They're just very, very happy and they feel so blessed na dininig ng Panginoon yung kanilang mga panalangin na makalaya, yung isa man lang sa kanila. Yes, Cara, panghuling tanong na lamang on my end. Gusto ko malaman kasi baka meron, ano ba yung hinihiling nitong si Lola Petra paglabas niya? No? Anong una niyang gagawin? O may gusto ba siyang puntahan muna? Ano yung nabanggit niya sa'yo? Actually, tinanong ko sa kanya yan. Sabi ko, ano pong gagawin ninyo pag uwi ninyo sa bahay? Tapos sabi niya, magpapahinga, matutulog, at kakain ng gulay. Napakasimple ng kanyang mga hiling. Ito kasing si Lola Petra ay isang magsasaka. At ang trabaho niya, sasaka siya sa Baguio at saka doon sa Apayao. So, nung nandun daw siya the whole time that she was in the field, palagi raw ang pinapakain sa kanila. Siyempre, yung hindi masyadong, hindi yung mga sanay siya na kinain. Gusto niya ng fresh na gulay. Specifically, pinakbet. Ayun. Gusto niya. So, yun ang gusto niyang hinihiling niya. Oo, yun lang ang hinihiling niya. Sabi niya, sa wakas anak, sabi niya, sa wakas makakakain na ako ulit ng sariwang gulay. Napakasimple lang ng kanyang mga hiling. Pero yun nga, halos wala siyang masabi kanina kung hindi. Puro pasasalamat lang, Connie. Sabi niya, salamat sa mga dasal at salamat sa Panginoon. Alright, maraming salamat sa iyo, Cara David.